ang na-observe ko din kasi si Hadjar, yung kanyang single lap na pace is unquestionable. Kasi last year, nag-appear siya sa Q3 16 times, di ba? Wow! With the V-carb car. Yes, with a V-carb car. So in terms of qualifying, unquestionable na yung talent ni Hadjar on a single lap pace. Pero ang iniisip ko rin na sinasabi ng mga commentators na tanggal na nga talaga yung curse ng Red Bull, I think medyo na-overhype nila yung association kay Hadjar. What do you mean, paring Dax? This is the year I think na na-figure out talaga ng Red Bull yung mga kailangan nilang baguhin as a team on how they will develop yung car number 1 tapos yung car number 2. Okay. Diba? And then I think nakatulong din yung advantage ng power unit nila. There is a little bit of truth dun sa sinasabi ni Toto na maganda yung energy management and deployment ng Red Bull power unit. Kasi nakita din natin yung pace ni Lindblad, di ba? Rookie, di ba? Pre. From free practice, consistent, parang P11, P8, P5, tapos quali, nasa top 10, hanggang sa karera. Consistent. Correct. Kaya tama, sandbagging din yung Red Bull na yan. Tama ka pa rin, Dax. Huli ka rin, Red Bull. Kunyari ka pa eh. Baka nga si Max eh. Puro ka reklamo, Max ha. Baka alam mo talaga na ilalaban mo to hanggang championship na naman. And kaabang-abang talaga yung China kasi sa Shanghai, it is a proper circuit na racetrack. Para siyang na-pattern kasi sa Malaysia, yung Sepang, na very wide yung track. Tapos maraming straight. May dalawang straight din dun na mahaba eh. Expect tayo, baka mas ma-action pa kaysa sa Australia. Sana. Yes. Kasi yun talaga na-enjoy ko ng Australia, pre. Yung overtaken talaga. Ngayon lang ako nakakita ng ganung kadaming overtakes. Hindi ko Yes, nakikita correct. yun dati. So talagang na-excite talaga ako doon, pre. Sana sa China at sa mga susunod pang races, sana ganun ulit. Ang saya eh.